Ayan. Amazing morning, everyone. Ayan, welcome po sa ating Testimonial Thursday dito sa I Am Worldwide. Ayan, so thank you sa lahat na nanonood ngayon. Pero syempre, before tayo mag-start, excited po ako kasi meron tayong guest speaker tonight at mag-share po ng kanyang testimonies. So ito po, no, before tayo mag-start, dapat po makapag-tag po kayo at ma-share nyo po ito, yung link na to ng ating live ngayon sa mga taong gusto nyong matulungan din sa health, pagdating sa health nila at gusto na mabigyan ng opportunity. So, yan, pakitag po para marami po yung viewers natin tonight at syempre mamaya po meron tayong magre-reveal ulit ng car. So, excited tayo. So, stick with us until the end. And by the way, I am Mentor Crizel. Kung nakita niyo yung video kanina, from Iloilo po ako. And syempre, ang maganda dito sa business natin, kahit saang sulok ka man ng mundo, pwedeng-pwede sa'yo to. Ayan, so pakitype po ng location ng bawat isa dito na nanonood ngayon para ma-shoutout naman natin. Habang nagtatag kayo at nagsishare ng link sa inyong kanya-kanyang profile, group chat, ayan, patype po ng location nyo po para ma-shoutout naman natin. Ayan, amazing morning. Watching from where? Ayan, saan kayo? Taga saan po kayo? Patype naman po ng location nila. Ayan, para naman So, welcome po, from Saudi, Canada. Ayan, ang dami pala, no? From Iloilo, from Bataan, South Korea. Ayan, Pangasinan. So, may Qatar, San Juan City, China. So, grabe, no? Iba't ibang oras. Pero, grabe, nakaka-excite naman. Kasi kahit saang sulok man ng mundo, nakikita natin dito, no? Kasi ang maganda dito kasi yung business natin is online. Kaya kahit anong oras man sa inyo ngayon, welcome sa ating Testimonial Thursday. So, sino dito excited na, no, na marinig yung testimonies ng testimonies kasi hindi lang isa ng ating speaker tonight. Yung speaker natin sobrang malapit sa puso ko ito, no? So, I'm sure excited na rin siya. So, pakitag po, mentors. Ayan, habang naghihintay tayo. Ayan, kaway-kaway dyan from Taytay Rizal. Ayan, patag po ulit bago ko i-welcome yung speaker natin kasi I'm sure marami pong mabibless at saka magkakaroon ng hope, no? Pag-asa na mabago yung buhay nila, not only physical, hindi lang sa health, but also sa opportunity side natin, no? Nabago yung buhay ng bawat isa. So, yun yung goal natin dito ngayon sa I Am Worldwide is to share hope, which is health, opportunity, prosperity for everyone. So, ayan. So, tatawagin ko na po yung speaker natin, no? So, I'm sure ready na po yung speaker natin. And very excited na po siya ngayon. So, patype naman po, I am excited. Kung excited na po kayo marinig yung speaker natin. So, ako po, no, ipapakilala ko siya sa inyo. So, isa po siya sa mga anak ko. anak na mas bata pa sa akin. Yan. So, isa po siya sa mga ka-team ko po. And grabe, yung pag-start niya dito, alam mo yung siya yung taong, alam mo yung nahihirapan in the sense na wala siyang pag-asa. Parang feeling niya andyan lahat ng problema sa kanya. So, no? Pero ngayon, grabe yung pag-transform talaga ng I Am Worldwide, ng barley product natin sa kanya, not only sa health niya, of course, sa family niya rin, no? And friends, and sarili niya. No? So, ngayon, ipapakilala niya yung sarili niya sa inyo. No? Let's all welcome, ayan, Mentor Tere. So, hello, Mentor Tere. Ayan, amazing morning. Amazing morning po. Ayan. Amazing morning, everyone. Ayan. I'm sure excited ka na po, Mentor Tere, mag-share ng story mo tonight. Yes. Gusto ko nang i-share kasi para marami tayong matulungan. Yes, of course. Maraming ma-inspire sa story ko. Siyempre, kung ako na may edad na nagawa ko, paano pa kayong mga bata? Kayang-kaya nyo to. Kung ako nga nakaya ko diba? Alright. Siyempre naman, Mentor Tere, excited na po kami marinig yung story mo tonight. And I'm sure yung mga tao ngayon dito, no, if ever po na may mga kakilala po kayo, no, na gusto nyong matulungan pagdating sa health nila, yung may mga existing condition like sa high blood, diabetes, obesity, ayan. So, perfect po yung story natin tonight na ipapakita ni Mentor Tere. So, Mentor Tere,
bibigay ko na po yung floor sa inyo. So, ayan, mag-share na po tayo. See you later. Diyan ka lang. So, patag na lang po mentors sa lahat ng mga gusto niyo pong itag dito sa chat box natin. Yan. Thank you, Mentor Right? Pizel. Sige po. Thank you po. Share screen tayo. Okay. Amazing morning, everyone. Thank you po. Thank you, I Am Worldwide, for this opportunity na binigay niyo sa akin at para ma-share ko sa inyo ang aking journey sa paggamit ng ating amazing pure barley. Usually talaga, si barley lang talaga ang ginagamit ko. Wala namang iba. Pakilala ko muna sarili ko. I'm Teresa Yao, a mother, a homepreneur, and a health advocate. Yan po ako ngayon at meron po akong 3 anak, 2 pa ang nag-aaral, and sad to say, widow na po ako at the age of 54. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Ba't ayaw Bakit ayaw mag-change ng aking Nakikita po ba? Mens, nakikita po ba? Okay. Okay. Ito po ang story ko. Ang title po ng ating ang title nito ngayong gabi is Diabetic, Hypertensive, Obese, and No More. Maniniwala po ba kayo na nawala lahat yan? Nawala lahat yung sakit na yan, yung mga gamot na ginamit ko, at yung bigat ng katawan ko na nagpapahirap sa akin ng mahabang taon. 'Di ba? Hindi lang siya 1 taon, 2 taon, mahabang taon and mahalhabang gamutan. And this is how I started my I Am Worldwide journey. Simula ito nung nawala si husband. Bakit? Due to COVID. Hindi lang basta-basta due to COVID eh. Alam natin na si COVID nagagamot, alam natin kaya natin, pero si husband is a diabetic. Meron kaming pambili ng gamot, nabibili namin lahat ng gamot. Ang problema, hindi siya umiinom ng gamot. Kaya siya tinamaan ng severe case ng COVID. Hindi madali ang buhay nung nawala si husband. Nag-turn talaga to 160 degrees ang buhay namin. Maayos ang buhay namin. Lahat ng gusto ng mga anak, ng mga bata, nasusunod na kahit paano nakakakain ng maayos. Kaya nga kami ganito kalalaki, ganun lumaki, at hindi talaga sabi mo na pabayaan sa kusina. Mahirap po ang magkasakit. Nasa loob po ako ng COVID ward simula nung nagka-COVID si husband. Asymptomatic din po ako. Nakita ko lahat ang pain, lahat ng sufferings na dinanas ni husband. Kung yung iba na nagkaka-COVID, hindi nakikita ang asawa nila, ako po nagbabantay. Nakikita ko kung kailan siya nahihirapan, kailan siya maayos, kailan siya masaya. Hawak-hawak ko lagi kamay niya for support, para lang maramdaman niya. Kahit di kami makapag-usap, kasi naka-intubate na siya eh. Kahit di kami mag-usap, basta hawak ko lang kamay niya. Masaya na ako. And after that, natuwa nga ako kasi nakalabas kami, nakapag-ICU kami. Akalain mo, bumaba kami na ICU kasi clear na kami from COVID. And sad to say, talagang hindi kinaya ng katawan. Bagsak ang immune system. Yun ang problema natin. Bumagsak ang kanyang immune system. Kaya, halip na makarecover, ang laki ng binayaran namin sa hospital bills. Diba? Milyon po ang inabot. Paano hindi magtuturn ng 160 ang buhay mo? Financially, down na down ka. Maraming tumulong. Salamat sa mga tumulong. Hanggang ngayon, maraming salamat sa mga bayaw ko na still supporting us. Kasi kung hindi makakapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko.
paano na yung kinabukasan nila kung hindi sila magtutulungan? And I'm very grateful to that. Hindi ko kinakahiya na talagang dinatanggap ko yun. Pero ayoko naman pag-isipan nila ako na forever na ba akong ganito? Forever na ba akong aasa na lang sa kanila? Siyempre hindi. Ayoko yun eh. Tsaka hindi ako sanay na talagang nang iistorbo ng tao. Kung kaya ko, kakayanin ko. Kaya, siyempre, naghanap ako ng ibang opportunity. Sa Facebook, sa kung saan, hindi ko alam kung saan ako maghahanap. Litong-litong ulo ko. Hindi ko rin talaga, confused ka nga. Stress ka pa. Ano ipapakain ko sa mga anak ko? Diba? Kaya nakita ko yung ads ni Mentor Janet. Hindi ko pa pinansin nung una kasi sabi ko, magulo nga isip ko eh. Until na one time na second time na dumaan, yun, pinakinggan ko, nakinig ako ng webinar niya, nag-join ako. So far, okay naman kasi, syempre, grieving ako. Ikaw ba naman, namatayan ka ng asawa, COVID. Yung iba namamasyal nung hindi COVID. Yung iba may pera, sige, abroad dito, punta sa province, ganito, ganun. Ako hindi. Lockdown. Nasaan ka lang? Nasa loob ka lang ng bahay. Lockdown tayo. Paano? Paano yung wala akong iisipin kundi asawa ko. Paano yung pambahay, di ba? Kaya ito nga hinanap ko. Nag-webinar, nag-join, inaral ko talaga until sa opportunity side. Kahit paano, na-develop, tama ang sinabi ni Mentor Crisel na sobra kong mahiyain. Sobra kong hindi nagsasalita. At so, kung pwede lang, wag akong tawagin while meron kaming mga meeting. Ayaw kong magsalita. And eventually, dahil sa everyday, na-develop po. Na-develop yung aking, anong tawag nito? Yung speech. Kahit paano ngayon, hindi mo ako mapapagsalita sa harapan ninyo kung talagang hindi siya maayos. Kaya, dito po nag-start and salamat kay Mentor Crisel at kay Mentor Mabel na nakapanood din ako ng Wellness Wednesday webinar by Mentor Elise. Dito, more kong natutunan ang tamang paggamit ni barley, ang tamang mga supplements or yung mga ginagawa ni barley sa ating katawan. Whether mag-change tayo ng lifestyle o hindi, paano siya gumagana sa ating katawan. Next po is I Am Barleyfied Transformation Story. Bakit ako naging I Am Barleyfied? Diba? Sinabi ko na, dito ko mas naintindihan ang mga katangian ni barley. Hindi lang siya basta-basta, sabi mo, ay organic yan, ay ganito yan. Hindi. Kasi naranasan ko, ginamit ko, may nangyari ng mabuti sa akin, hindi naman ako napasama. In fact, napabuti pa. Kaya, sobrang love na love ko ang barley. Hindi na ako makaano ng one day na hindi nagba-barley. Kailangan ko ng everyday 2 sachets of barley. Maniwala kayo, hindi. Sabihin niyo over. Hindi po ako over. Kulang pa ang barley na yan. Next, I am from Team Kainos. Si Mentor Crisel ang upline ko. And member din po ako ng Barleyfied Coach. Isa na rin po ako sa mga coaches na hinahandle ni Coach Elise. Now, ito po ang mga certifications ko. Hindi po siya binili, pinaghirapan ko po siya. At ako po ngayon, proud to say na internationally certified po ako as ketogenic and ketosis health coach at health and nutrition life coach. Pinag-aralan, nag-test, sinapuso ko lahat. Bakit? Kasi gusto kong maayos ang sarili ko, maayos ang pamilya ko, at makatulong ako sa iba. Wala namang ibang Hindi, bakit ko nakapagtsatsagaan yan? Because I like to help.
Gusto ko makatulong sa mga taong katulad ko na pinagdaanan. Diabetes, hypertensive, and obese. Now which is, alam natin, napakahirap, sasabihin lang ng doktor yan. O, ganito, ganyan ang gawin nyo, ha? Ito, before the barleyfied lifestyle, ito na ang aking mga trophy, mga awards. Obese, diabetic, hypertensive, mataas ang uric acid, may back pain, may knee pain, difficulty ng paglalakad kasi nga mabigat, easily get tired, madaling napapagod. Sino po sa inyo ang ganito rin ang nararamdaman? Sino sa inyo ang hindi, ang nakapagpapatunay na pareho tayo ng nararamdaman? Hindi mabilis. Tapos, isipin mo pa, grieving ka pa niyang mga panahon na yan. Tignan nyo naman, hindi ko naman hinihiya yung sarili ko. Kaya lang, tignan nyo naman yung aking doble, triple na ang baba ko. Nawawala pa ang leeg ko. 'Di ba? Stretch na stretch ang pisngi ko. Nasaan ang ilong ko? 'Di ba? Mabuti na lang kahit paano, maganda pa yung picture ko diyan, 'di ba? Okay lang ba? And here is, ito yung pinakamasakit pa sa lahat. 7 rin ang medications ko. Sa sugar, sa uric, sa liver, sa BP, at saka cholesterol. Di po ba? Sino po ang relate sa metformin, sa Atenyorix, at saka sa Essentiale Forte? Termisaltan, amlodipine, mga cholesterol, cholestat. Familiar po ba kayo? Ito pa isa, ang aking metformin, hindi lang po 500 milligrams, 800 milligrams na, meron pang glitab na kasama. And to tell you more, candidate po ako for insulin. Pero syempre, kailangan ko i-mindset, kailangan matanggal ko tong sakit kong ito. Thankful ako dahil nga nasa health part na tayo, and with barley, malaki ang tulong nila sa atin. Ang symptoms po na naramdaman ko, excess urine. Bakit ihi ka ng ihi, maya-maya umiihi ka? Infection. Sa mga babae, usually, sasabihin natin, may UTI. Hindi mo naman hinahanap saan galing ang UTI mo. O kaya ito naman, nauuhaw ka, hindi naman tag-init or hindi ka naman lumabas, lagi ka nauuhaw. Fatigue. Ito naman, lagi kang pagod. Hindi ka naman gumagawa, wala ka naman mabibigat na activities na ginagawa. Lagi kang pagod, lagi kang inaantok, gusto mong matulog. Hunger. Ito naman, kakakain mo lang ng 12:00. After 2 hours, 3 o'clock na, maghahanap ka na ng merienda. Maya-mayang mga 6 o'clock, gusto mo na naman magmerienda or early dinner na kaya. Bakit yan? Because of your diabetes. Vision changes. Ito yung mga panlalabo ng mata, kaya nga ako nakasalamin na. 'Di ba? Nanlalabo na yung mga mata ko. Hirap na akong makabasa, hirap na akong makakita ng mga babasahin ko, or maski na sa cellphone, hindi ko na makita. Ano mga complications ito kapag napabayaan natin? Possible coronary heart disease, kaya tayo may amlodipine. Nephropathy, yan ay sa kidney. Yan, dyan ang nagsisimula ang mga sakit natin kapag pinabayaan natin si diabetes. Neuropathy. Ano po ang neuropathy? Yung mga ugat po natin, unti-unti na nagbabara. Sa paa po ng diabetic, makikita po natin, namamaga, namamanas, iba na po ang kulay niya. Bakit po? Hindi na dumadaloy ang tamang mga dugo sa ugat. Nagbabara na po sila unti-unti. And stroke. Ito pong stroke na to, hindi po yan maliliit na ugat ang tinitira niyan sa ating utak. Kaya napakahirap ma-stroke. Kawawa ang pasyenteng na-stroke. Retinopathy. Ano po ito? Ito po yung mga ugat din po natin sa mata, na which yan po ang nag-i-start paano manlabo ang ating mga mata. And many more complications po na pwede pang mangyari sa atin dahil sa diabetes.
Ito, food choices before. Ito po yung mga pagkain natin, pagkain ko. Na favorite, syempre, favorite ng pansit, ng cake, ng burger, french fries, ice cream, soft drinks. Bakit? Sila po yung nasa market, sila po yung mabilis nating bilhin. Sila po yung nasa Food Panda, sila po yung pwede sa Grab. Lahat very convenient. Mabilis lang po silang bilhin, lalo na kung may pambili. Di po ba? Ito ang masakit na parte. Unti-unti na po kaming tumataas ang sugar, naka-high blood, uric acid, cholesterol, damakmak na gamot sa buong araw na iniinom mo. And sinabi ko na kanina, dahil 800 milligrams na yung aking pang-diabetes, candidate na ako for insulin. And which is ayokong mangyari sa akin and ayoko rin mangyari sa inyo. Kaya sana may matutunan kayo dito sa testimony ko ngayong gabi. At dahil nga sa tigas ng ulo din ni husband, na ospital and eventually hindi kinayanan. Kaya hawag na natin hintayin pang mapunta pa tayo, ma-hospitalize pa tayo kasi kawawa ang ating mga mahal sa buhay. Dagdag gastos yan. Halip na masisave na ng mga anak natin, masisave na ng mga relatives natin for their families, for their future use, gagamitin sa atin. And which is, alam naman natin, kapag may mga kasama kang mga ibang sakit sa katawan, mahirap na po siyang bumaling. Realization po, dahil dito, hindi ka gagaling sa maintenance meds mo. Tunay ba yan? Bakit ako nag-maintenance? Ayos naman ako. Yes. Symptom management lang po ang ginagawa nila. Katulad po nung diabetic po ako, mataas ang sugar ko, FBS ko, HbA1c ko, gamot lang yan, metformin lang yan. O sa iba, mag-insulin shots ka. Bababa talaga ang sugar mo. Pero, pag lumipas ang gamot, babalik siya ulit. Why? Because hindi nyo hinahanap ang root cause ng lahat ng sakit na meron ako. Di po ba? Hindi, okay na sa akin. Ay, bumaba na ang high blood ko kasi uminom ako ng gamot. Bumaba na yung sugar ko kasi nakainom ako ng gamot. Pero, pag nakalipas nga, bakit babalik? Kasi hindi nahanap ang root cause. Wrong lifestyle. Maling gawa sa ating buhay. Why? Hindi ako natutulog on time. Madalas puyat, madalas mag-Netflix, madalas manood ng Korean novela. 1:00, 2:00 nagising ka pa. The next day, maaga ka magigising para naman sa family mo. Prepare ka ng breakfast or luto ka ng lunch, doing the household chore. Kulang na kulang po ako sa tulog. Kayo din, i-analyze nyo po ang sarili nyo kung tama po kayo. Ako, ang right na lifestyle na tulog is 7 to 8 hours. Pag walang pasok or wala kayong gagawin, habaan nyo pa ng 10 hours. Sa mga talagang short period lang kung matulog, mahirap po talaga yon. Pero, mas mahirap po pag nagkasakit. Di po ba pag na-hospital tayo, nakahiga lang tayo sa kama? That's rest. Pinare-rest yung ating katawan para makabawi tayo. And, eto pa isa. Drink enough water. Hindi po dapat tayo nagmi-milk tea, coffee, soft drinks. Dapat po 1.5 to 2 liters of water ang ating iinumin. Bakit? Para ma-flush out yung mga dumi. Hindi mahirapan si kidney kasi plain water lang po siya. Hindi na niya sasalain yung iba pa katulad ng mga asukal, sa kape, sa milk tea, mga chemicals. Hindi na natin pahihirapan si kidney.
mawawash nating mabuti ang ating kidney. At ito pa isa, kapag kagaya ko na medyo, syempre, heavyweight, kailangan nating 2 to 3 liters of water. Huwag kayong matakot sa tubig kasi iihi lang naman ninyo yan. And ngayon, kahit ang mga bata, dahil hindi nakakalabas, stress. Mainit ang ulo sa pag-aaral, sa trabaho, kahit sa laro. Konting lang, nakasigaw kasi natalo sa games. Di po ba? Ganito ang gawin natin para malesen ang stress. Kung tayo ay nagtatrabaho, iwan natin sa trabaho ang stress. Pag uwi natin sa bahay, or paglabas natin ng kwarto, kasi nasa bahay lang, pandemic. Paglabas natin ng kwarto na after work, iwan na natin sa kwarto. Bahay naman tayo. Diba? Para hindi tayo masyadong ma-stress, ma-relax naman tayo ng konti, ma-unwind ng ating mind. O kaya, maghalaman kayo, plantito, plantita. Diba? Relax din. Huwag masyadong stressin ang sarili. Yan ang nagkukos ng pagbaba ng ating mga immune system. I am barleyfied, life change, better meal choices, and amazing pure barley. Ito ang nagpasustain sa akin. Better meal choice, bakit? Hindi natin kailangan ng mahal na klase ng pagkain. Yung tamang klase ng pagkain lang ang ating kainin. And amazing pure barley. Dahil nasa kanya na 68 micronutrients. Ano pang hahanapin mo na supplements kundi si barley lang, di ba? Wala ka nang ibang hahanapin. Siya lang, sapat na. Parang lang yan. Parang boyfriend, girlfriend lang yan. Siya lang, sapat na. Bakit? Barley does not cure. Alam naman natin lahat yan, hindi siya gamot. Barley only helps. Why? Pwede ka naman bumili ng minerals, vitamins. Kaso, 17 enzymes. Mabibili, wala naman hiwalay na 17 enzymes. Ano ba ang enzymes? Dito sa ating barley, wag po tayong gagamit ng mainit na tubig or as much as possible, not tap water. Room temp na water. Room temp water po ang gamitin natin para hindi mamatay ang enzymes. Sayang ang 17 enzymes pag mainit na tubig ang pinantimpla natin kay barley. Patay lahat ang enzymes natin. Di po ba? And, isa pa, amino acids. Biruin mo, 18 amino acids. Para saan ba yung amino acids na yan? Diba? Dedma. Hindi. Ang amino acids ay for your muscle repair. Sa ating buhok, sa ating skin, at sa ating mga kuko. We need amino acid for that. And, nauuso kung saan, kailangan ng katawan natin ang electrolytes. Dito, hindi na natin kailangan ng timpla-timplang electrolytes. Built-in na ang electrolytes natin sa barley. Ano pang hahanapin mo, di ba? Isang sachet lang, may shots ka na ng barley. Wala nang timpla-timpla. Meron ka ng sodium, potassium, magnesium. Di ba? Gusto magpa-beauty, gusto magpaputi, meron din tayong glutathione. Helps din yan sa ating mga liver functions. Di po ba? Maraming ang barley. Ano pa ang ibang benefits ni barley? Ito ang pinaka-importante sa lahat, lalo na sa ating may mga sakit. Helps improve our immune system. Hindi porket mataba ka, mataas ang immune system mo. Hindi porket payat ka, mataas ang immune system mo. Kailangan natin si amazing pure barley. Okay. Dahil dyan, kailangan din natin i-detox ang ating mga katawan. Bakit natin i-detox? Dahil may mga pagkain tayo sa loob ng tiyan
na hindi lumalabas na mabuti. So, again, Amazing Pure Barley helps. And kailangan natin ma-alkalinize ang ating katawan. Bakit na naman? Kasi po, dapat nating ma-alkalinize kasi yung ibang katawan ng tao is acidic. Pag nag-barley po tayo, natutulungan din po tayo maging alkalinized ang ating katawan. Ito pa ang isa, weight loss. Hindi instant. Pag uminom ka ng barley, isang araw, 2 araw, hindi. Pero, inaayos ni barley lahat ng nasa loob ng katawan mo. Isa-isa. Iniintindi niya sino ang kailangan ng much help. Si kidney ba? Si ganito ba? Si ganito ba? Yun ang inaatupag ni barley sa loob ng katawan natin and which is hindi natin alam kung ano nire-repair ni barley sa loob ng katawan natin. And eventually, sa kaiinom natin ng barley, unti-unti rin tayong mag-weight loss kasi tumatama na yung mga mali natin sa katawan. Hindi naman din natin kailangan ng mataba tayo. Di po ba? Okay. Ito po ngayon, recap lang. Dahil nga po sa dami ng iniinom ko, dahil sa dami ng awards ko, di po ba? 7 awards and 7 medications. San ka pa? Sinong hindi maiiyak sa pagbibili ng maintenance meds? Di po ba? Sinong hindi maiiyak na halip na ibibili mo na lang ng food para sa family mo, bibili mo pa ng maintenance meds. Di ba? Ang barley natin, maintained na tayo every month. Di ba? Para lang yan sa atin. Gamitin natin. Huwag tayong manghinayang. Hindi siya mahal. Ang mahal, kapag na-hospital ka, ang mahal, bibili tayo nitong mga synthetic na gamot na to, para ano? Para masira ang laman loob natin? Masira ang kidney natin pagdating ng araw? Di po ba? Hindi naman talaga, synthetic po yan. Meron at meron effect sa katawan natin. May good and bad effect. Kung mahina na ang kidney mo, paano na? Diba? After barley-fied, lifestyle change. Walang magugulat. From 108 kilos down to 85 kilos. 23 kilos po. Hindi po pounds, kilos. Ganun po ako kabigat. Nakakahiyaman po aminin. Di po ba? Barley lang yan. Normal blood sugar without medications. And that is true. Hindi ko po kayo i-joke. Hindi ko po kayo, wala na po akong gamot. Normal blood pressure without medications. Lowered uric acid, una pong natanggal na medication. No more back pains and knee pains. Yan naman po, hindi naman ako nag-medicate dyan. Nung pumayat lang po ako, nawala na po siya. Can walk without difficulty. Hindi na po ako hinihingal. Pag-akyat ng hagdanan, hindi na po yung 1, 2, 3 step, hinahabol ko yung hininga ko, hindi na po. More energized. Tsaka alive. Parang alive na alive ako. Enjoy. Gusto ko, hinihintay ko yung kinabukasan para marami na naman akong matapos na trabaho. Di po ba? Kwento ko rin po sa inyo, dito ko na lang din ikukwento, na before po, hindi po ako nakakaakyat ng hagdan. Sa LRT po, kung sino po nakaakyat na ng LRT, yung mga taga Manila, LRT, di po ba may pagganyan? Ilang landingan yun bago ka makaakyat sa pinakatuktok niya. Isang hakbang ko hanggang doon, stop. 5 to 10 minutes bago ko aakyat ulit ng second. Another 5 to 10 minutes, ang tagal ko po bago makaakyat sa taas. Hirap na hirap ako. Pagdating ko sa taas, kailangan kong uminom ng tubig dahil nagdidilim ang paningin ko. Magba-blackout ako. Hindi ka makapagkotse dito dahil sobrang traffic.
Lalo ngayon, sobrang mahal ng gasolina. And very efficient, mabilis ang LRT. Di po ba? Now, at dahil sa paggamit ko ng barley, paggamit ko ng tamang amount ng barley sa aking katawan, pinagmamalaki ko po sa inyong lahat. Nakaakyat na ako ng EDSA. Nakatawid na po ako ng overpass ng EDSA. Nakababa at nakabalik pa po ako ulit ng pagod. Pero hindi na ho ako nagdidilim ang paningin. Hinihingal, hindi na rin po. Pagod, syempre ho. Mabigat pa rin naman ako. Pero kayang-kaya na. May kayabangan na po. Yun lang. Ito po ako. Ito lang po yata ang nag-iisang picture ko na whole body. Pagtsagaan nyo na. Ito po yung whole body ko. Tignan nyo naman ang bilog ng mukha ko. Talaga naman po, parang ensimada at siopaw na bola-bola. This is with 7 medications. It took me 8 months para mawala lahat ang aking medications. Sinasabi ko, hindi siya madali. Pero, kapag tama ang mindset mo, tama ang gusto mo sa buhay, tama ang gusto mong mangyari, gagawin mo yan to have a free of meds at katawang malalaman mong healthy ka na. Hindi ka nakakabog-kabog na mamaya atakihin ako or himatayin ako. Paano ko bubuhatin ng mga anak ko? Ang bigat-bigat ko. 108 kilos ako. Baka pagulungin ako mga meds. Di ba? Baka pagulungin nila ako sa hagdan. Oh my God. Ngayon, kahit paano, maganda-ganda na itsura, di ba? Malayo pa kasi meron kaming challenge, di ba? Una, collarbone. Bone pa lang meron ako, wala pa po ang collar. Coming soon pa po ang collarbone ko. At, ang isa pa naming challenge, 2-piece challenge. Hindi po ako magtu-2-piece, sayang naman po ang edad ko, kakahiya. Tama na po yung 1-piece. Kaya ko na yun, yung may rash guard. Papakita ko rin sa inyo yan eventually. And proud to say, ito na po ang mga reading ng BP ko. And no medications. At mahigpit ang aking coach. No medications. BG reading, no medications. Ano po ang BG? Blood glucose po. Kinukuha ko po yan sa umaga, bago kumain, pagkatapos kumain, half hour, 1 hour, 2 hours after eating. Yan po, hindi sayang sa strips. Yan po ay para makilala nyo ang inyong katawan. Kagaya ko po, kapag nakakaamoy ng masarap na pagkain, tumataas ang aking blood glucose. Di po ba? Siyempre naman. 55 years akong katakaw. Lahat ng pagkain, walang pinili, walang pinatawad hanggang sa yan ng diabetes. Diba? Ang hirap. Pero, kita nyo naman, nakayanan. Diba? Nakayanan. Dahil gusto kong gumaling. Again, gusto kong makasama ang mga anak ko. Gusto kong mag-enjoy kami ng mga anak ko na wala akong sakit. Hindi sila nag-iisip paano nila ako ipagagamot. At hindi sila mag-iisip saan nila kukunin ang panggamot ko. Di po ba? And here, tips and advices. Pasensya na kayo kung paulit-ulit. Kasi gusto ko pong maipasok nyo, maisapuso ninyo. Pag meron na po kayong nararamdaman ng mga symptoms, wag nyo pong baliwalain. Mahal magpa-doktor, yes. Pero, kailangan natin magpa-doktor. Wag natin palalain ang sakit natin. Kung hanggat maaga, maaagapan natin, agapan na natin. Hindi kagaya ko. Una, nagpa-check up ako. Diabetic, high blood ako. Kasi bakit? Mataas ang kolesterol ko. The next pagbalik ko, uric acid naman. The next
Liver ko naman, the next puso ko naman. Diba? Huwag na natin paabutin sa ganun. Konti pa lang ang nararamdaman yung symptoms, magpatingin na po kayo. Mag-change lifestyle na po kayo. Kung ayaw nyo ng medication, mag-change lifestyle na po kayo. Maghanap po kayo ng mga taong tutulong sa inyo. At isa pa, kay diabetic kayo, kay hindi, please check your HbA1c sa inyong lab. Bakit? Hindi po yan hindi po yan nire-request ng doktor hanggat hindi kayo diabetic. Para for safety reasons, check your HbA1c kasi pag nakikita niyong tumataas na, may pag-asa pa tayo. Mag-change lifestyle lang tayo. Iinom lang tayo ng tamang dosage ng barley. Malaking tulong. Hindi na lalala ang sakit natin. Ano nga pala ang HbA1c? Daldal ako ng daldal. Mga mens, mga friends, family members, ito po ang HbA1c. 3 months average blood glucose sa katawan natin. Okay po? 3 buwan po yan. Hindi po yan pareho ng HbA1c. Pwede po natin dayain yun. 2 days, 3 days, magpakabait tayo, bababa po yan. Pero ang HbA1c, huli ka sa banga. Walang wala kang lusot dyan. Kaya, please, pag nagpa-lab test po kayo, pakisama po si HbA1c. Ang daldal ko ng mga mens, kasi gusto ko po kayong matulungan. Ayoko na kayong lumala. Better meal choice, nutrient-dense food over junk food, instant food, at may mga preservative na pagkain. Yan po ang iiwasan natin. Hanggat kaya natin na iwasan ang mga yan, mga junk food na yan, iwasan natin. Bakit? Ay, kayo na po ang mag-judge. Yan po ang kinain ko. Gusto niyo ba kagaya ko? Diba? Iwasan po natin. Habang may nagsasabi, habang may nagpapaalala po, iwasan natin habang maaga pa. Hindi pa po huli ang lahat. Okay po? Just pick the right food. And, syempre, ang ating pinakamamahal na amazing pure barley. Hindi inom ka ngayon, bukas hindi ha? No, we have to take it constantly, regularly, religiously. Bakit? Syempre po, gumagalaw tayo, kumakain tayo, nagtatrabaho tayo, nag-iisip tayo, nauubos ang ating mga nutrients sa katawan. Nagagamit natin sila. Kaya kailangan i-replenish natin sila ng tama. 'Di ba? Hindi porket mabusog, okay na. Hindi po. Kailangan yung right nutrients sa katawan. Kaya po tayo may barley. Kaya po tayo pinagagamit ng barley. Para malaman po natin ang lasa. Malaman natin ang kulay. Kaya ba natin inumin? Di nyo kaya ng pure? Lagyan po ninyo ng almond milk. O, di ba? May gatas na yan. Di po ba? Ito pa ang tip. Sa mga bata, 1 sachet of barley. Para hindi rin mahirapan, bigyan nyo ng straw at lagyan nyo ng yelo. O, di parang drinks na rin yun, di ba? Barley drink. Lagyan nyo ng straw, lagyan nyo ng yelo, pasip-sip nyo para hindi malasahan. Di po ba? Sa ating matatanda, 2, 4, 6, depende po yan sa pangangailangan ng ating katawan. Okay po? Sana po, naalala ninyo. Good luck. Make a decisions of your choice. Change your life. Set health goals. Kailangan alam niyo kung ano ang gusto niyo sa buhay. Find way to
to be back in control of your health. Hindi po hulihan lahat. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi lahat ng tao pare-parehas. Kung ako 8 months, baka kayo 3 months, 2 months. Diba? O yung iba 1 year, 1 year and a half. Depende po kasi yan sa tao. Ang importante po, may mangyari, masimulan nyo ngayon para hindi na po lumala. Masimulan nyo ngayon at magawan ng paraan. Di po ba? And ito po ang isa pang healthy tips. Naku po, parang awa nyo na. Marami po kaming nakita. Ganito, wag po, do not remove medications without proper guidance. Parang awa nyo na po. Wag nyo tatanggalin ang medications nyo. Mag-change lifestyle po tayo. Mag-take po tayo ng barley. Uminom pa rin po tayo ng medications natin. Wag na wag po natin tatanggalin ang medications kasi po habang hindi tinatanggal ng doktor, wag po natin tanggalin. Kasi unti-unti po yan, stage by stage ang pagtanggal. Hindi po bigla. Baka po mabigla din po kayo. Baka ma-hospital po tayo. Mahirap na. Understand po, mga mens, mga may kapwa ko diabetic, di ba? Wag po. Let it be. Ako nga po, kwento ko na rin sa inyo. Natanggal po isa-isa. Kaya, kayo din, ganyan din po ang mangyayari sa inyo. Just be patient. Okay po? Just be patient. Huwag magmadali. Hindi madali, pero kakayanin. Kakayanin. Promise. Nasa tao, nasa gusto, at nasa mindset. Hi, I'm expressing my gratitude for all the learnings that I have gained from all the mentors, coaches, and members in the community. As an agent of hope, we need to have better understanding on how we maximize the use of amazing barley to help more people take back control of their health. Hindi pa huli ang lahat, so they can pass it on to the next generations. Para yan sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa future generations natin. Huwag na nating intayin na halos lahat ng taga-Pilipinas ay diabetic na. Okay po? I hope my story inspires you and give you hope that diabetes, hypertension, and obesity are reversible with the right mindset and better food choices. Plus, lagi ko pong sinasabi, amazing pure barley. And of course, huwag na huwag kalimutan a lot of prayers to the source of our health and healing. Kailangan po natin yan para din malusutan at malagpasan natin ang mga stress natin sa buhay. I am Teresa Yao. I'm proud to say that I am a product of my product. And I am worldwide. Alright, yes, nakaka-proud. Ayan, thank you, Mentor Tera. I'm sure maraming na-bless. Grabe. Yung ngiti ko sa backstage, sobrang proud sa'yo. Kasi para sa alam ng lahat, no, si Mentor Tera talaga before, sobrang mahiyain at hindi makapagsalita sa stage. Sa stage talaga. Sa ganito, sa Zoom. And ngayon, sobrang grabe, sobrang daldal nga, di ba? Pero very informative Mentor Tere, no? I'm sure marami pong, maraming nagsasabi, magaling daw, yan. Very informative daw yung, yung presentation mo ngayon, Mentor Tere. So, yan. So, expect more invitation and syempre more results yan. Di ba? So, ayan, no? So, before tayo mag-end, Mentor Tere, no, meron tayong mga few question and answers, no? Tapos, mamaya, meron tayong sa last part, meron tayong magre-reveal. So,
stay lang sa atin, no? So, if ever may mga questions kayo, baka mabasa natin, no? Ayan, ngayon, Mentor Tere, grabe. Yung story mo, no? Yung, imagine from 7 na masakit, 7 na medication, ngayon, totally free ka na sa ganun. Kumbaga, parang malaya ka na. Congratulations. So, isa ka sa mga inspiration namin na hindi pa huli ang lahat, no? Sa lahat na nanonood ngayon, if may mga kakilala ka na merong the same conditions kay Mentor Tere, no? Meron siyang diabetes, high blood, obesity, yun yung tatlong pinaka-major niya. Yung the rest po is naging na siya, kumbaga naging side effects na lang lahat ng condition niya. So, if ever ganun, no, may mga kakilala po tayo dyan, no, i-share natin to yung testimony kasi sobrang mabibless po sila, no. So, before tayo mag-end, Mentor Tere, meron akong 3 questions sa'yo. So, I'm sure, yan, nice explanation daw. Marami silang nalaman sa'yo. So, grabe na. Salamat naman. Sana naintindihan na at may natandaan kayo. May natandaan for sure. So, pwede naman nila i-recap to pag if ever may gusto silang ulitin. Diba? So, Mentor Tere, diba, dumating sa point na nagkaroon ka, na-diagnose ka ng sakit mo. And I'm sure meron mga medication yung doktor sa'yo. Tama? Yun, 7 medication yan. So, anong sinabi ng doktor sa'yo? Neto lang, nung nalaman niya na free ka na sa medication. Curious na ako. Actually, alam naman niya, unti-unti niya namang tinatanggal yung medications. And syempre, happy siya at saka nagtanong, ano daw ang ginawa ko? Bakit daw ako pumayat? Ano daw yung ginawa ko? Ano yung tinitake ko? Siyempre, hindi naman sila naniniwala basta-basta sa barley. Diba? Kaya, yun ang ko ngayon. Yun ang sinabi ko. And it's amazing talaga na nawala si medications. Happy ako. Yes po. Nasabi mo kanina, nung tinanong kita, di ba? Yung sa part na ilang years ka na gusto mo siyang gawin, kasi sinabi sa'yo, di ba, gusto mong pumayat, pero change lifestyle, pero hindi mo alam, di ba, kung paano. Pero because of, sige, go. Kwento. Yes, kasi sabi ng doktor ko noon, pag hindi ka pumayat, mag-i-insulin ka na. Ang gawin mo, mag-diet ka. Diet, okay, siyempre, alam mo naman, tigulang na. Di ba, men's Crisel, hindi naman ako marunong sa mga, tawag nito, hindi naman ako teki-teki, hindi naman ako marunong mag-research, hindi naman ako marunong mag-ano. Paano ako mag-diet? Ang alam ko lang diet, sabihin mo, tanggalin ng rice. Yun lang naman. Ihirap ka nga magtanggal ng rice. Pag tinanggal ko naman rice, ano naman isa-substitute ko? Anong kakainin ko? 55, di ba? Lagi yan sabi ko, Men's Crisel, 55 years akong kumakain ng rice. Bakit mo ako papigilan? Pero, with proper mindset, tsaka determination. Yan talaga ang ng tao. Yes. Kasi kung sasabihin mo, ay gusto ko magpaano, gusto ko magpaturo, paano ba yan? Ganito. Hindi effective. Wag na, sayang lang. 'Di ba? Kahit anong galing ng coach mo, kahit siya pa yung valedictorian ng klase nila nung panahon nila, kahit siya pa yung pinakamagaling na doktor, pag ikaw na may katawan, ayaw mo, walang mangyayari. True. Tama. So, nasa iyo pa rin, di ba, Mens? It's a matter of decision. Decision din na gusto mong maging healthy, gusto mong mabago yung life mo. Kasi nga, through, sabi nga kanina sa last mo na quote na parang para mapasa mo sa next generation, it will start sa sarili mo. Di ba? So, lalo ka na kasi may mga anak ka. So, yung goal mo, maging good example ka or maging role model ka sa kanila. And I'm sure, nakikita na nila yung result mo. And ayaw na nating ipasa sa kanila yung ganong same scenario. Magkakaroon sila ng sakit habang bata pa sila. Ayan. So, Mentor Tere, di ba, dumating sa point na sobrang, yung lumala talaga yung sakit mo, tama? So, nung nalaman mo, may ganito ka ng existing conditions, maraming conditions, complications
'Diba? So, ano yung pinaka nakakatakutan mo that time? And para kanino ka bumabangon? Or lumalaban? Then, syempre naman, takot akong takot akong ma-ospital. Diba? Takot akong ma-ospital. Kasi, sino pang gagastos? Diba? 160 degrees na nga yung bagsak ng buhay ko na ang dati sa totoo lang, maayos po ang buhay namin before. And which is, maayos pa rin naman ngayon. Kaya lang, hindi na yung sasabihin mo na magpa-doktor ka, instantly, sige, ito pera, pa-doktor ka, diba? Ngayon, syempre, talagang pag-iipunan mo, pag-aanuhan. Takot akong ma-ospital, takot ako para sa mga anak ko. Fear. Yun ang pinaka-ano ko, fear. Kasi tsaka ayaw ko talaga yung mga loved ones ko na mag-isip pa saan sila kukuha, lalo na mga bata pa mga anak ko. Diba? Nag-aaral pa, wala pa talagang means saan sila kukuha. Kaya ayaw kong magkasakit. Kaya naghanap talaga ako ng paraan. Yes. So, tama yun, Mentor Tere, kasi, di ba, mother ka, and lalo na ngayon, di ba, ikaw lang mag-isa, kasi wala na si husband mo dahil nga nagkasakit din. So, syempre tayo, no, sa mga nanonood ngayon, sa mga nanonood, no, na syempre, lahat tayo may mga family, may members tayo, especially kung nanay ka, no, kailangan mo talagang magpalakas para sa family, especially sa'yo, Mentor Tere, ang babata pa ng mga anak mo, hindi pa sila nakapagtapos. So, parang hindi pa, kailangan mong lumaban para sa kanila, para sa future nila. Diba? So, ganon. I'm sure maraming nakaka-relate sa'yo, Mentor Tere. So, Mentor Tere, meron ditong question, no, nasabi dito. Amazing morning, Mentor Tere. Ask ko lang kung how did you take barley while you're on medication? Ang barley, tinitake natin yan in the morning with empty stomach kasi na-absorb ng katawan natin lahat ang mga micronutrients ni barley kapag empty stomach tayo. And 30 to 1 hour ang pagitan bago tayo kumain. After eating, bago lang tayo makakainom ng ating medications. Okay? Wag niyo pong paggagawing panulak si barley. Hindi po panulak si barley. Tubig po ang panulak sa gamot natin. Si barley po iniinom natin bago tayo mag-almusal. And 30 minutes to 1 hour bago po tayo uminom ng barley. Sa matatanda, 2 sachets. Sa mga bata, 1 sachet with straw. Sabay ganun. Wag yung plastic straw, May nabibili po tayo ngayon ng mga straw na parang yung babasagin. Yun po. Alright. So, yan po, no, Mentor Tere. So, sabi mo, so, sa lahat na nanonood ngayon, better na inumin yung barley natin sa empty stomach para ma-absorb lahat ng nutrients sa katawan natin. So, better, no, 2 sachets in the morning para mas malakas, kumbaga mas maraming nutrients din. Especially, habang tumatanda po tayo, meron yung requirement, no, ng mga nutrition sa katawan natin mas dumadami. So, kailangan natin na i-replenish yun. Hindi natin lahat makukuha sa kinakain kasi hindi naman all the time healthy yung kinakain natin. So, better na meron talaga tayong source of nutrients. Yan po yung amazing pure organic barley natin. So, ayan. Mentor Tere, di ba sabi mo 2 sachet ka and may medication ka. So, since wala ka ng medication ngayon, saan ka po mas nakakatipid, Mentor Tere? Tipid. Kasi meron kasi dito minsan, ayoko ng barley kasi medyo mahal kung maraming titake ko. Pero nakita natin yung results sa'yo ngayon, Mentor Tere. So, gusto ko lang i-share sa'yo kung ano yung insight mo pagdating sa pagtitake natin ng at least 2 to 4 sachet ka every day. Mens, ako, magbabarley na ako. Kahit sabihin mong mahal or hindi naman siya actually mahal kasi kasama na yan sa natin, 'di ba? Sa maintenance natin. Gagamitin na natin, nakakabuti pa yan sa katawan natin. Huwag na tayong mag-depend sa synthetic na gamot na eventually
iniipon na naman natin ng crystal sa ating kidney. Pahihirapan na naman natin ang ating liver. Pahihirapan na naman natin ang ating pancreas. Kawawa ang laman loob natin sa ating katawan. 'Di ba? Si barley inaabsorb ng katawan, na tinutulungan tayo. Ano pa ang kailangan ninyo? 'Di ba? Kumikita na kayo sa barley, umaayos pa ang katawan ninyo. Saan pa? Ano pa ang gusto ninyo? Diba? True. So, yes, I agree with that, Mentor Tere. So, mas nakakatipid tayo kasi una, malayo tayo sa sakit. Hindi tayo mag-hospital, hindi tayo iinom ng gamot. At nape-prevent natin yung mga diseases at mga diseases na hindi na lumapit sa atin. So, prevention is better than cure. So, mas mainam na natin, natural way tayo, hindi tayo in synthetic way. So, mas mabuti iwasan natin yun kung kaya naman natin iwasan. Lalo na ngayon, kung nanonood ka, na mas knowledgeable ka na ngayon, mas nakikita mo na yung mga taong nagsasalita ngayon dito is meron silang mga testimonies mismo ng product natin. Diba, Mentor Tere? So, meron akong last 2 questions sa'yo. So, dumating sa time na talagang marami kang pinagdadaanan, nung nag-start ka dito sa I Am Worldwide, naalala ko yun, Mens, na umiyak ka talaga sa amin. Hindi mo pa kami kakilala, pero alam mo yung naramdaman ko yung hirap na syempre kakamatay lang ng asawa mo, tapos hindi mo alam anong gagawin mo, and nakita mo yung I Am Worldwide at ito po yung product natin. So, habang sinishare mo ito sa ibang tao, especially the product, the opportunity, ano po yung naitulong sa'yo ngayon compare sa dati? Ano po yung naging impact sa'yo dito na nandito ka ngayon sa I Am Worldwide? Nung umpisa, talagang naiyak talaga ako. Sobrang iyak ko. Kasi kamamatay nga lang ni husband, di ba? Bagsak nga kami, financially, walang-wala. Simpleng copper, hindi ko ma-avail. Diba? Simpleng copper, hindi ko ma-avail. Naiiyak ako, nag-iisip ako saan ko kukunin ang copper ko. Saan kukunin ang pambayad para maka-join. Pero as time goes by, naka-move on naman at ayan na nga, napunta na nga din ako nandito na rin nga ako sa health at naayos naman na. Kaya sobrang thankful ako at may mga nag-i-inquire naman na paano magpa-coaching. Kaya sana marami pang dumating para marami pa tayong matulungan at ang ating amazing barley. Kasi talagang hindi talaga nakakahiya ang product natin. Promise, hindi nakakahiya ang barley. Samahan mo pa ng Immunergy. Yeah. Yan. So, meron tayo dito, Mentor Tere, before. So, sige, maraming nagtatanong sa'yo kasi syempre totally free ka na from diabetic or from medicine. So, meron dito nagtanong, totally free ka na daw sa medicine ng diabetes. So, what was your HbA1c before and now? Yan. So, before tayo is 7.1. Yeah. Diba? Ang taas. Sobrang taas. Ngayon ang HbA1c ko is 5. Wow, grabe. Sobrang amazing. So, HbA1c po, sa hindi nakakaalam, kailangan mo yan, yung accumulated na blood sugar mo yan in 3 months time. So, kailangan mo yan i-check. Lalo na akala mo bata ka pa, healthy ka. Actually, hindi po namimili ng sakit yung edad. So, yan. Okay, so kailangan natin yan na maging healthy tayo. Alright? So, yan, Mentor Tere, before tayo mag-end, kasi meron pa tayong speaker after nito, meron tayong reveal. So, wait tayo dyan. So, ito, Mentor Tere, ano yung message mo? Yan, ano yung message mo sa mga nanonood ngayon sa atin? Alright, so ano po yung pwede mong ibilin sa kanila before we end this session? Ano po yung encouragement mo sa mga nanonood natin sa atin ngayon? Sa mga nanonood sa atin, huwag nating hintayin na lumala. Check the symptoms, di po ba?
Yung symptoms natin, may naramdaman tayo, maliit man to malaki, wag yun baliwalain. Pagsikapan po nating magpa-check sa doktor at wag nating kalimutan na uminom ng barley kasi it helps. It really helps. Hindi lang yan talaga, hindi ko yan ipipilit kasi kung hindi nangyari sa akin, hindi ko yan ipipilit. Hindi ko naman pinipilit sa inyo, no? Pero try nyo po. I-try nyo para may sarili kayong testimony about barley. Tsaka syempre, change of lifestyle. Pag hindi po tayo nag-change ng lifestyle, ganyan pa rin po ang dating gawin natin, dating kinakain natin, dating puyat, hindi natutulog, mali-mali ng drinking, mga pag-inom, hindi tayo umiinom ng tubig, lagi tayong stress, yan ang mga bagay-bagay na hindi makakatulong sa atin. Iwasan po natin lahat ng mga nakaka-stress. Kapag may toxic na tao, iwanan ninyo. Ayaw maniwala sa barley, iwanan ninyo. Huwag po kayong mamilit. Marami pong taong nangangailangan ng ating tulong. Di po ba? Maraming tao at marami din po kayong matutulungan sa ating amazing pure barley. Huwag po kayong mahiya sa product natin. It is really amazing. And thankful din po ako dahil nawala na talaga ang aking mga medications. May nagtanong, my name is Teresa Yao. Yan po ang aking full name. And since 2015 pa po ako diabetic. Medyo matagal na po. Kaya lang up down kasi yung sugar ko. Kaya nitong 2020 ako sinabihan ng doktor na mag-aano na po ako, mag-i-insulin. Kaya talagang ayaw ko. Kaya wag kayong mawala ng pag-asa. Lahat po may pag-asa. Proper mindset, proper motivation, at saka tawag tayo sa itaas. Hindi po natin magagawa lahat ito pag wala tayong proper guidance na nasa itaas. Okay po. Good night po. Amazing morning. Ayan, thank you, Mentor Tereno. So, congratulations sa pag-share. And thank you kasi marami kang natulungan at na-inspire dito. At the same time, ayan, so, punta na tayo sa backstage. Congratulations, fans. And sa lahat na nanonood ngayon dito, if ever na, yun, paulit-ulit natin sinasabi, kasi dito ngayon sa every family siguro na meron naman talagang existing condition. So, mas okay na ma-share natin ito kasi nalaman mo na. Nalaman mo na if ikaw nahihiya ka pa magtanong or may taong nag-share ng link na to, tanungin mo siya. Kasi kailangan natin maging healthy sa panahon ngayon. Lalo na mayroon pa rin COVID, hindi pa rin tayo sure, no? Hanggang ngayon, wala pa rin tayong kasiguraduhan. So, mas okay na prevent natin yung sakit through our amazing pure barley. So, Mentor Tere, thank you sa iyong time. And syempre sa mga nanonood ngayon, ayan, sa mga nanonood na sa ating viewers natin tonight. An agent of hope, born to dominate, and I am worldwide.